Siyempre, ang pangyayaring ito ay dumating bilang isang napakalaking pagkabigla. Ginagawa namin ni William ang lahat ng aming makakaya upang unawain, tanggapin, at harapin ito ng pribado. Kagabi, opisyal na tinanggal kay Reyna Camilla ang lahat ng pribilehiyo sa seguridad. At sa ilalim ng dilim, inihatid siya ng mga guwardiya palabas ng kastilyo patungo sa pagpapatapon. Ang ugat ng napakalaking pagkagulat na ito ay hindi isang karaniwang alitan lamang sa pagitan ng biyanan at manugang. Ito ay isang karumal-dumal na krimen na tuwirang tumama sa isipan ng tagapagmana ng trono, ang batang prinsipe George. Nagsimula ang lahat sa marahas at mapanirang kampanya ni Camilla upang apihin at dungisan ang pangalan ni Carol Middleton habang halos inilalagay ang mga batang Maharlika sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay upang tuluyang burahin ang dugo ng karaniwang mamamayan mula sa linya ng pamilya. Ngunit nakagawa siya ng isang nakamamatay na pagkakamali. Hindi umiyak si Prinsesa Catherine sa harap ng pagkatalo. Sa halip, may nakatagong voice recorder sa loob ng teddy bear ng kanyang anak at hawak niya ang isang pulang file na naglalaman ng ebidensyang nagpapatunay kung paano pinahiya ng mga tauhan ni Camilla ang publiko. Sa mismong isang hapunang pagtitipon, inilapag ni Catherine ang lahat ng kanyang baraha sa mesa, naghatid ng isang nakamamatay na dagok na dumurog sa reyna konsorte sa harap mismo ni Haring Charles. Naalis na ang kontrabida. Ngunit mananatili nga ba ang kapayapaan sa trono kung tuluyang lumabas ang maruruming lihim na ito? Ano ang kinailangang isakripisyo ni Prinsesa Catherine sa digmaang basang-basa ng luha? At paano mababaligtad ang lahat ngayong ang pamilyang Middleton? Mula sa gitnang uri ng lipunan, ay opisyal nang nakakuha ng kapangyarihang manipulahin ang takbo ng monarkiya. Enero 2026. Sa ilalim ng nakakasilaw na mga kristal na chandelier, sa pangunahing bulwagan ng handaan sa Buckingham Palace, isang tahimik ngunit mabagsik na pagbitay ang nagaganap. Ang mga panauhin ay pawang mga taong may minanang titulo, nakasuot ng formal na kasuotang pinalamutian ng mga diamante, habang ang kanilang dibdib ay may mga lasong parangal. Isang huwad na masayang kapaligiran ang lumulutang sa ibabaw ng mga baso ng champagne. Ngunit sa katotohanan, ang kanilang matatalim na tingin ay palihim na nakatuon sa likurang bahagi ng silid. Doon, sa tabi mismo ng mga umiindayog na pintuang oak na diretso sa maingay na kusina, kung saan sumisingaw ang amoy ng nasunog na mantikilya, inihaw na karneng bahagyang sunog, at walang tigil na kalansing ng mga pinggan tuwing bumubukas ang mga pinto. Nakatayo si Carol Middleton, naninigas sa kinatatayuan. Mahigpit na hawak ng kanyang nanginginig na mga kamay ang kanyang silk clutch. Hayagang inagaw ang kanyang pwesto. Ang pulang velvet na upuan sa tabi ng kanyang anak sa gitna ng bulwagan, kung saan siya umuupo sa loob ng mahigit isang dekada, ay wala na ang kanyang name tag. Sa halip, ang gintong card na may nakasulat na Carol Middleton ay basta na lamang itinapon sa isang makitid at maalog na mesa, isiniksik sa tabi ng mabababang ranggong tagapagsilbi na abala sa paghahati ng mga pagkain, at ng mga guwardiyang malamig ang mga mukha. Walang lumapit upang gabayan siya. Walang nagpaliwanag. Ang mga aristokratang nakapaligid ay palihim lamang na sumulyap. Walang pakialam na itinaas ang kanilang mga baso na para bang kasabwat sa kahihiyang nagaganap mismo sa harap ng kanilang mga mata. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa ng handaan, sa sentro ng lahat ng atensyon, dahan-dahang itinaas ni Reyna Camilla ang kanyang baso ng pulang alak. Dumaan ang kanyang tingin sa labis na pagkaasiwa ni Carol.
at ang manipis niyang mga labi ay kumurba sa isang malupit na ngiti. Hindi ito simpleng pagkakamali sa ayos ng upuan. Isa itong paunang pag-atake, isang deklarasyon ng kaayusan ng uri sa lipunan. Bahagyang tumango si Camila, isang maliit na kilos lamang, ngunit may bigat na tila 1,000 tonelada. Kaagad, lumapit sa likod ni Carol ang 2 gwardiyang nakasuot ng itim na pangkaraniwang damit, malalaki. Ang pangangatawan na parang mga tangke. Hindi sila nagsalita. Sa kanilang katahimikan, tuluyan nilang inalis kahit ang pinakapayak na paggalang. Ginamit ng mas matangkad na gwardiya ang kanyang malapad na balikat upang marahas na banggain si Carol. Pinilit ang gitnang gulang na babae na umatras. Dahil sa matinding tulak, nawalan ng balanse si Carol, nanghina ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa isang luma at punit-punit na kahoy na upuan sa sulok ng kusina. Agad namang humakbang pasulong ang isa pang gwardiya. Nakatayo siya roon, magkadikit ang mga kamay sa likod, habang ang kanyang napakalaking katawan ay ganap na humarang sa tanaw ni Carol sa maharlikang pamilya na nasa gitna ng bulwagan. Isinagawa ang kahihiyan sa pinakatahimik at pinakamasakal na anyo ng karahasan. Nakaupo si Catherine 10 hakbang lamang ang layo. Suot niya ang isang napakalinis na puting silk gown, sagisag ng kadalisayan at ng kanyang katayuan bilang prinsesa. Ngunit sa ilalim ng malalambot na tiklop ng damit na yon, mahigpit niyang hawak ang isang pilak na tinidor na tila hawak kamatayan. Bumaon ang matalim na hawakan ng metal sa kanyang palad, hiniwa ang manipis na balat. Tumulo ang dugo, binasa ang kanyang mga daliri at nag-iwan ng madilim na pulang tuldok sa puting napkin na nakapatong sa kanyang kandungan. Gayunman, nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha. Walang kahit isang pagkurap, walang pagsimangot, walang pagkagat sa labi. Alam na alam ni Catherine ang mga patakaran ng larong ito. 12 ng mata ng mga aristokrata ang nakapako sa kanya, na parang mga buwitreng nag-aabang sa kanilang biktima. Naghihintay lamang sila ng kahit isang patak ng luha, isang mahinang kilos ng pagtutol, o isang pigil na hikbi upang agad nila itong gamitin bilang dahilan para bansagan siyang bastos, mahina, o hindi karapat-dapat sa maharlikang dignidad. Huminga siya ng malalim. Pilit niyang pinisil ang kanyang baga at itinulak pababa sa pinakailalim ng kanyang puso ang matinding sakit ng makitang niyurakan ang sarili niyang ina. Sa sandaling iyon, tumayo si Camila. Itinaas niya ang laylayan ng kanyang mahabang gown at eleganteng dumaan sa pagitan ng mga panauhing yumuyuko bilang paggalang. Habang naglalakad siya sa likod ni Catherine, sinadya ng reyna na idiin ng malakas ang takong ng kanyang stiletto sa laylayan ng puting silk gown ni Catherine. Dinurog ang maselang tela sa makapal na carpet. Hindi nagpatuloy sa paglalakad si Camila. Yumuko siya, ipinatong ang isang kamay sa likod ng upuan ni Catherine at inilapit ang kanyang mapupulang labi sa tainga ng prinsesa. Ang kanyang hiningang amoy, pulang alak at tagumpay ay dumampi mismo sa mukha ni Catherine. Ibinulong niya ang bawat salita, sapat lamang ang lakas upang silang dalawa ang makarinig. Ngunit ang bagsik nito ay tila nagwasak sa katahimikan sa paligid. Tumingin kang mabuti, Catherine. Simula bukas, hindi na kailanman papayagan si George na makihalubilo sa maruming pamumuhay ng iyong pamilyang karaniwang tao. Ang tronong ito ay nangangailangan ng dalisay at puting dugong maharlika. Hindi maruruming lahing kalahati mula sa isang babaeng nagbebenta ng laruan. Hindi tumingala si Catherine sa taong nagbitiw ng banta. Dahan-dahang binitawan ng kanyang duguang kamay ang pilak na tinidor sa kanyang kandungan.
Patuloy pa rin ang handaan sa saliw ng malamyos na musika ng orkestra. Ngunit sa likod ng perpektong anyong iyon, naunawaan ni Catherine na ang lahat ng hangganan ng pagtitiis, lahat ng huwad na pagpapasensya, at lahat ng pagpapanggap ng pagsunod ay ganap ng nawasak. Hinawakan ng kaaway ang kanyang pamilya. Itinutok ng kaaway ang sibat sa kanyang anak. Opisyal nang nagsimula ang laban para sa kaligtasan. At hindi niya hahayaang makaalis sila ng buhay mula sa larangang ito ng chess. Ang makamandag na deklarasyon ng digmaan sa hapagkainan noong nakaraang gabi ay agad na naging brutal na realidad kinaumagahan. Wala pang isang araw ang lumipas bago tuluyang kumilos si Camilla. Ginawang parang isang pinatibay na bilangguan ang buong bakuran ng Kensington Palace. Nagtayo si Camilla ng isang di nakikitang ngunit malupit na pader ng kuta, ganap na pinuputol ang mga batang maharlika mula sa mainit na yakap ng kanilang pamilya sa panig ng ina, habang inihihiwalay si Catherine sa mismong teritoryong dapat ay ligtas para sa kanya. Ayon sa kanyang lingguhang gawi, lumapit si Carol sa bakal na tarangkahan ng Kensington. Bitbit ang isang kahong regalo para sa kaarawan na binalot sa papel na kulay asul dagat at maingat na tinalian ng silk ribbon. Sa loob nito ay isang cake na siya mismo ang naghurno para kay George. Hindi siya umaasang sasalubungin ng honor guard, ngunit kahit papaano ay inaasahan niya ang pamilyar na tango ng mga tagabantay sa tarangkahan. Ngunit sa araw na yon, walang ngiti, walang pagbati. Mahigpit na nakasara ang madilim na bakal na tarangkahan. Mula sa guardhouse, 2 gwardiyang may peklat sa muka na may malinaw na sagisag ni Reyna Camilla sa kanilang dibdib ang lumapit upang harangan ang kanyang daan. Hindi sila nakasuot ng karaniwang uniforme ng seguridad. Sa halip, nakasuot sila ng masisikip na itim na suit na lalo pang nagpapakita ng kanilang malalaking kalamnan at nakasisindak na mga insignia. Ikinampay ng isa sa mga malulupit na lalaki ang kanyang napakalaking braso at marahas na inagaw ang kahon ng regalo mula sa mga kamay ni Carol. Hindi siya nagsalita, kahit kalahating salita. Walang awa niyang inihagis ang kahon sa basang cobblestone na dinaanan ng ulan. Sa lakas ng pagkakahagis, pumutok ang karton na kahon. Ang cake sa loob ay nadurog, ang sariwang cream ay dumikit sa pambalot na papel at nahalo sa putik sa lupa. Itinaas ng guwardiya ang kanyang baba at tumingin pababa sa gitnang gulang na babae ng may sukdulang paghamak. Dahan-dahan niyang binitiwan ang bawat salita, matalim at masakit sa pandinig na parang talim ng lagari. Utos mula sa itaas, hindi pinapayagang makapasok ang mga tagalabas sa mga tarangkahang ito nang walang pahintulot 48 oras bago ang pagbisita. Umalis ka. Hindi kami tumatanggap ng basura rito. Lubos na natigilan si Carol. Lumaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa wasak na cake sa lupa. Pagkatapos ay tumingala siya sa mabangis na mukha ng guwardiya. Humakbang siya pasulong, balak sanang tumutol at sabihin na siya ang lola ng mga bata. Ngunit agad na umatras ng kalahating hakbang ang guwardiya at mabilis na hinugot mula sa kanyang sinturon ang isang matte black baton. Hindi niya ito hinampas kay Carol, ngunit ginamit ang matigas na dulo ng baton upang malakas na itulak ang kanyang dibdib, dahilan upang mapaurong siya ng pasuray-suray. Dumura ang guwardiya sa tabi mismo ng dulo ng kanyang sapatos, pagkatapos ay tumalikod, pumasok sa loob, at marahas na isinara ang mabigat na bakal na tarangkahan.
Umalingaw-ngaw ang matinis at mabigat na kalabog ng bakal laban sa bakal, na para bang tuluyang isinara ang lahat ng pag-asa. Ngunit ang walang awang paniniil ay hindi tumigil sa labas ng bakal na tarangkahan. Ang kalupitan ni Camila ay gumapang na parang laso ng ahas hanggang sa loob ng silid tulugan ni Prinsipe George. Matapos ang nakapapagod na pagsusumamo at ilang araw na paghihintay, sa wakas ay pinayagan si Carol na dalawin ang kanyang apo sa loob lamang ng ilang may ikling minuto. Doon niya napagtanto na ang bilangguang ito ay higit na barbaro kaysa sa kanyang naisip. Bawat hakbang niya sa loob ng palasyo ay sinusubaybayan. Mas malala pa, isa sa mga tauhan ni Camila ang hindi na natiling nagbabantay sa labas ng pinto, gaya ng nakasaad sa protokol. Walang pakundangan siyang pumasok mismo sa silid ng bata. Nakakrus ang kanyang mga braso sa dibdib habang nakatayo sa sulok ng silid. Tila isang aninong nagbabantang lumamon sa espasyo. Ang kanyang malamig at nanlilisik na mga mata ay nakasunod sa bawat kilos ng maglola. Ang maluwang na silid ay biglang naging nakapipigil hininga. Tuwing bubuksan ni Carol ang kanyang mga bisig upang yakapin si George, o tuwing yuyuko siya upang halikan ang pisngi ng bata, humahakbang pasulong ang tauhan ni Camila. Sinadya niyang ipadiyak ng malakas sa sahig na kahoy ang kanyang mabibigat na bota. Lumilikha ng paulit-ulit at nakatatakot na tunog. Nakapako ang kanyang tingin sa bata, may malinaw na babala, na para bang handa niyang parusahan si George anumang sandali kung maglalakas loob itong magpakita ng pagmamahal sa kanyang mababang uri na lola. Nasa matinding takot si George, ang 12 taong gulang na batang lalaki, na dati masigla at palangiti, ay nagsimulang magpakita ng mga hindi pangkaraniwang palatandaan. Kumukulot siya sa pinakasulok ng kama, mahigpit na niyayakap ng kanyang mga braso ang kanyang mga tuhod, habang kinakagat niya ang kanyang mga kuko ng napakalakas hanggang sa dumugo ang balat sa paligid nito. Hindi naglakas loob si George na tingnan sa mata ang kanyang lola. Hindi rin niya nagawang tanggapin ang laruang kahoy na nanginginig na iniaabot sa kanya ni Carol. Ang ganap na takot, kawalan ng seguridad, at ang walang tigil na pakiramdam na siya ay pinagbabantaan ay tuluyan ng sumakop sa isipan ng magiging hari. Ang bata ay unti-unting winawasak sa psikolohikal na paraan, mismong sa loob ng sarili niyang silid. Milya-milya ang layo sa tahimik at marangyang silid pag-aaral sa Clarence House, nakaupo si Camila na magkakrus ang mga binti sa isang upuang may upholstery na balat ng tupa. May hawak siyang sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri, habang nasisiyahan niyang binubuklat ang mga pang-araw-araw na ulat na ipinadala ng kanyang mga tauhan. Binasa niya ang mga detalye kung paano itinapon sa lupa ang cake. Binasa rin niya ang ulat tungkol kay George na kinakagat ang kanyang mga kuko hanggang sa dumugo. Hinaplos ni Camila ang ibabaw ng malaking singsing na emerald sa kanyang palasingsingan, habang isang mayabang na ngiti ang namukadkad sa kanyang mga labi. Kumbinsido siya na tuluyan na niyang nabali ang espiritu ng pamilyang Middleton. Sigurado si Camila na ang isang taong nagmula sa gitnang uri na walang sapat na kaalaman sa sining ng mga intriga sa palasyo tulad ni Catherine ay malapit nang bumagsak. Sisigaw siya. Mag-iiskandalo siya, mawawalan siya ng kontrol. At iyon ang magiging perpektong dahilan. Isang buhay na patunay upang maitapon siya palabas ng monarkiya sa paratang na nababaliw na siya. Ngunit nagkamali si Camila. Isang nakamamatay na pagkakamali. Binulag si Camila ng kanyang sukdulang kayabangan, kaya hindi niya napagtantong siya mismo ang gumising sa isang natutulog na inang lobo. Taliwas sa inaasahan ng makapangyarihang paksyon, hindi nagpatak ng kahit isang luha si Catherine.
Hindi siya sumigaw. Hindi siya nanira ng mga gamit. Hindi siya tumakbo sa opisina ni Haring Charles upang umiyak at humingi ng paliwanag. Hindi rin siya hangal na nagmartsa patungong Clarence House upang harapin ng direkta si Camila. Sa gitna ng nakasasakal na kapit ng mga tauhan, sa ilalim ng mga matang nagmamasid sa bawat sulok, hinubad ni Catherine ang kanyang balat bilang isang marupok na prinsesa. Siya ay naging isang tahimik na multo, dahan-dahang gumagapang sa mga anino sa loob ng sarili niyang tahanan. Malamig na tinitipon ang bawat basag na piraso upang gawing isang nakamamatay na espada. Sa kalaliman ng isang gabing napakadilim, nang tumunog ang orasan sa ikalawa ng madaling araw, nakatayo si Catherine sa likod ng kahoy na pinto ng kanyang silid. Pinipigil niya ang kanyang hininga habang binibilang ang mga yabag ng mga guwardyang tauhan ni Camila. 45 segundo. Yon ang patay na puwang. Sa sandaling nag-cruise ang dalawang patrol sa liko ng pasilyo at nang ang huling yabag ay tuluyang naglaho, agad na lumabas si Catherine. Gumalaw siya na parang anino sa tabi ng dingding, saka marahang itinulak ang pinto upang pumasok sa silid ni George. Nakatulog ang bata dahil sa labis na pagod matapos ang isang araw na puno ng krisis. May malamig na butil ng pawis sa noo ni George at ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa gilid ng kumot. Dahan-dahang lumapit si Catherine. Lumapit si Catherine sa kama. Hindi niya ginising ang kanyang anak. Dahan-dahan siyang yumuko at maingat na kinuha ang lumang brown teddy bear na palaging mahigpit na niyayakap ni George sa kanyang dibdib tuwing siya ay natatakot. Umatras si Catherine patungo sa pinakamadilim na sulok ng silid, kung saan hindi naaabot ng liwanag ng mga streetlight na tumatagos mula sa bintana. Mula sa bulsa ng kanyang coat, inilabas niya ang isang maliit na kahong metal na kasing laki lamang ng kahon ng posporo. Sa loob nito ay isang surgical razor blade at isang elektronikong aparato na hindi mas malaki kaysa sa kuko ng hinliliit. Hindi ito kagamitan ng pulisya o ng MI6. Isa itong espesyal na micro-recording device na personal niyang ipinag-utos na ipasok ng palihim ng lihim na pangkat ng seguridad na tapat kay William gamit ang isang kahon ng tuyong pagkain. Walang kahit isang sandali ng pag-aalinlangan. Ganap na matatag ang kanyang kamay habang ginagamit niya ang napakatalim na blade upang gumawa ng malinis at tiyak na hiwa sa ilalim ng tiyan ng teddy bear. Agad na lumabas ang malambot at puting palaman nito. Ipinasok niya ang kanyang daliri at gumawa ng maliit na hukay sa pinakaloob ng cotton core. Saka maingat na inilagay doon ang recording device. Idinisenyo ang aparatong ito upang automatikong gumana sa sandaling makadama ito ng tunog at may sapat itong memorya upang tuloy-tuloy na makapag-record sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos, gamit ang sinulid na kapareho ng kulay ng tela, maingat niyang tinahi pabalik ang hiwa. Perpekto ang pagkakagawa ng tahi. Napakalapit ng pagitan ng mga tusok ng karayom, kaya maliban na lamang kung susuriin ng mabuti, walang sinuman ang makatutuklas na may nakatagong bagay sa loob. Pinakinis niya ang balahibo ng teddy bear at ibinalik ito sa mga bisig ni George. Mula sa sandaling nagsimulang kumurap ng pula ang maliit na chip sa kadiliman, ang walang buhay na teddy bear ay naging pinakamalupit na buhay na saksi. Bawat marahas na tunog sa silid ay naitala ng walang nakalalampas. Ang kalabog ng mga bota sa sahig na kahoy. Ang pagsigaw ng gwardiya kay Carol, "Bitawan mo agad ang bata!" Ang pagbabanta niya kay George nang aksidenteng mahulog ng bata ang isang tinidor. Kapag patuloy kang umiyak, babaliin ko ang leeg ng teddy bear na ito at ihahagis ko ito sa fireplace.
Tay. At ang pinaka nakapanlulumong lahat, ang takot na hingal, ang pigil at sinasakal na hikbi ng isang batang gabi-gabing winawasak sa psikolohikal na paraan. Ngunit alam na alam ng isang malamig, ang isip na estratehista tulad ni Catherine na hindi sapat ang recording na ito. Maaaring baluktutin ang mga salita. Kailangan niya ng ebidensyang hindi maikakaila. Makalipas ang 2 araw, sinamantala ni Catherine ang makapal na hamog sa madaling araw na nagpalabo sa linya ng paningin ng mga perimeter camera. Nakasuot siya ng itim na balabal at ganap na natatakpan ng kanyang muka. Personal niyang pinangunahan ang isang kilalang pediatric psychiatrist mula sa London. Isang lalaking may matinding utang na loob sa pamilyang Middleton mula pa noon upang palihim na makapasok sa palasyo. Hindi sila dumaan sa pangunahing tarangkahan ni sa mga pasukan sa gilid. Ginabayan siya ni Catherine sa isang underground tunnel na dating ginagamit ng mga tagapaglingkod upang magdala ng karbon noong panahon ng Victorian era. Isa itong lagusang matagal nang nakalimutan at wala na sa mga mapa ng palasyo. Isinagawa ang pagsusuri sa mismong mamasamasa at inaamag na cellar. Ganap na malayo sa mga mata at tainga ni Camilla. Nang hapon ding iyon, isang sobre na selyado ng wax ang ipinasok sa siwang ng pinto ni Catherine. Pinunit niya ang sobre at hinawakan sa kanyang mga kamay ang psychiatric medical record. Ang mga nakabold at matatalim na salitang diagnostic ay tila tuwirang tumagos sa mga mata ng isang ina. Severe panic disorder, psychological crisis due to constant surveillance, intimidation and threats, irregular heartbeat, signs of self-harm. Sa pinakailalim ay naroon ang lagda at matingkad na pulang selyo ng isa sa mga pinakaiginagalang na espesyalista. Nabuo na ang matibay at hindi matitinag na ebidensya. Pinagsama ni Catherine ang voice recorder na puno ng maruruming pagbabanta at ang matingkad na pulang medical record. Maingat niyang inilagay ang mga ito sa isang blood red file folder. Ang pulang file. Hindi na ito simpleng tumpok ng mga dokumento. Isa na itong bombang naghihintay sumabog. Dinala niya ang file sa maalikabok na storage room sa basement. Binuksan niya ang isang kahoy na tabla. Sa huwad na ilalim ng isang sirang baby crib, itinago ng mahigpit ang file sa loob at muling ipinako ito. Samantala, si Camilla na nakaupo sa kanyang marangyang drawing room ay nananatili pa rin sa ilusyon na ang katahimikan ni Catherine ay isang kaawa-awang pagsuko ng isang masunuring munting tupa. Wala siyang kamalay-malay na ang tupang iyon ay humahasa na ng sariling pangil sa dilim, naghihintay sa tamang sandali upang kagatin ang lalamunan ng kaaway. Araw-araw, patuloy na lumalaki ang pulang file sa ilalim ng alikabok ng storage room. Ngunit malamig pa ring pinipigil ni Catherine ang uhaw sa paghihiganting kumukulo sa kanyang mga ugat. Sinuri niya ang chessboard gamit ang isang isip na singtalim ng labaha. Kung ilalabas niya na ngayon ang sakit ng kanyang anak at ang kahihiyanan ng kanyang ina upang umatake, agad na itatanggi ni Camilla ang lahat ng kasalanan. Magpapanggap siyang inosente. Isisisi ang lahat sa mga tauhang lumampas umano sa kanilang kapangyarihan at magtatanggal lamang ng ilang guwardiya upang patahimikin ang opinyon ng publiko. Makakaligtas siya. Hindi gusto ni Catherine ang kalahating tagumpay. Kailangan niya ng isang ganap na sandata ng malawakang pagwasak. Isang bagay na makabubutas sa baluti ng sukdulang kapangyarihan ni Camilla at direktang tatama sa pinakadakila at pinakanakakatakot na pangamba ng buong monarkiya. Sa isang gabing malakas ang buhos ng ulan, habang pinupunit ng kidlat ang kalangitan ng London, nilock ni Catherine mula sa loob ang pinto ng study room. Ganap niyang isinara ang mga kurtina at humarap kay Prinsipe William
sa ilalim ng malamlam na dilaw na ilaw. Hindi na kailangan ng mahahabang paliwanag o mga reklamong puno ng luha. Tinitigan ni William ang matatag na mga mata ng kanyang asawa at nakita niya roon ang kinakailangang kalupitan ng isang magiging reyna. Bahagya siyang tumango. Agad na kinuha ni William ang kanyang secure phone at pinagana ang isang shadow network ng mga operatiba. Sila ay mga lalaking may ganap na katapatan. Mga multong nabubuhay sa labas ng sistema, wala sa royal payroll, hindi nagsusuot ng uniforme, at higit sa lahat, ganap na nasa labas ng kontrol ni Camila. Ang kanilang misyon ay hindi ang pumasok ng sapilitan o magnakaw ng mga dokumento. Ang kanilang misyon ay maging hindi nakikita at sundan ang bawat yapak ng mga tauhang ipinapadala ni Camila sa mga lansangan upang ipagyabang ang kanyang kapangyarihan. Sa loob ng isang nakapapagod na linggo, pinanatili ng mga operatibang ito ang perpektong pagbabalat kayo. Isang lalaki na nakasuot ng high visibility vest ang gumanap bilang tagawalis ng kalye. Isang lalaki naman na nakasuot ng punit-punit na Amerikana ang nagkunwaring isang palaboy. Itinutok nila ang kanilang mga micro camera na nakatago sa mga butones at sa ilalim ng brim ng mga sombrero, direkta sa bawat kilos ng mga guwardyang may peklat sa mukha sa paligid ng perimeter ng palasyo. Hindi nagtagal, ang bunga ng lihim na panghuhuling ito ay naihatid sa mga kamay ni Catherine. Ang hilaw na black and white ngunit napakalinaw na video footage ay palihim na inilagay sa ibabaw ng oak desk. Nilock ni Catherine ang pinto at binuksan ang monitor ng kanyang computer. Bahagyang nanginginig ang mga frame, ngunit malinaw nitong nakuha ang buo at nakapangingilabot na eksena. Sa video, ang malalaking tauhan na may kumikinang na metal insignia ng Queen Consort na malinaw na nakakabit sa kanilang dibdib ay hayagang gumagamit ng dahas upang supilin ang mga tao. Hindi sila naglabas ng baril, ngunit marahas nilang ginamit ang kanilang mga balikat at siko upang itulak ang mga mamamayang nakapila sa kahabaan ng bakal na bakod upang kumaway sa mga royal. Nag-zoom in ang screen sa isang guwardyang umaagaw ng palumpon ng mga rosas mula sa kamay ng isang gitnang gulang na babaeng may pekas. Ang tangkad at pananamit ng babae ay halos kahawig ni Carol Middleton. Inihagis ng guwardya ang palumpon sa maputik na lusak pagkatapos ay ginamit ang kanyang mabigat na bota upang durugin ang pulang mga talulot. Sa pamamagitan ng zoom lens, napakalinaw ng galaw ng bibig ng kapitan ng mga guwardya. Bawat malupit na pantig ay tila iniluwa niya ng may galit. Basura kayo! Kayong mga hamak na nasa gitnang uri ay nilalason ang hanging nilalanghap ng maharlikang pamilya. Umalis kayo sa paningin ng reyna. Ginamit nila ang pinakamasasakit, pinakamarurumi, at pinakapanlait na salita upang murahin, saktan, at itaboy ang mga ordinaryong mamamayan. Habang pinapanood ni Catherine ang mga clip na iyon, mahigpit niyang pinagngit-ngit ang kanyang mga ngipin at halos umalsa ang mga kalamnan sa kanyang panga sa tindi ng galit. Walang pag-aalinlangan, agad niyang kinuha ang footage at ipinrinta ang pinakamalinaw at pinakabrutal na mga frame sa dos-dosinang makukulay na larawan. Pinagsama-sama niya ang mga ito gamit ang clip at maayos na isinalansan sa loob ng pulang file. Ito na ang pinakahuling palasong may lason, ang sandatang nukleyar ng digmaang ito. Hindi lamang inaatake ni Camila ang pamilyang Middleton gamit ang kanyang sukdulang kayabangan tungkol sa dugong maharlika. Itinataboy niya, pinapahiya, at niwuyurakan din ang gitnang uri sa labas ng palasyo. Ang mga babaeng itinulak at pinabagsak ay ang mismong mga nagbabayad ng buwis na nagbibigay daan upang makapagsuot siya ng mga seda at mamuhay sa karangyaan
Sila rin ang mga taong nagpapanatili sa mismong pag-iral ng tronong ito. Dahan-dahang idinaan ni Catherine ang kanyang mga daliri sa matigas na takip ng file. Hawak na niya ngayon ang sandatang may kakayahang wasakin ang lahat, ang sinaunang galit ng masa. Mabigat na ngayon ang pulang feel. Hindi lamang nito taglay ang mga luha ng isang batang inabuso. Taglay rin nito ang pinakamadugong hatol ng kamatayan para sa reyna konsorte. Nailatag na ang lambat. Nakakasa na ang sandata. Nagsimula na ang countdown ng bomba. Panahon na upang tapusin ang biktima. Marso 2026. Ang taglamig sa Scottish Highlands ay tila walang katapusan, dala ang malamig na hanging kumakagat hanggang buto. Sa loob ng Balmoral Castle, ang kapaligiran ay mas mabigat, mas malapot, at mas nakasasakal. Si Catherine mismo ang humiling ng isang bagay na lubhang hindi pangkaraniwan. Isang ganap na pribadong hapunan sa maliit na dining room ng West Wing. Isang lugar na karaniwang nakalaan lamang para sa mga pinakalihim na usapan ng pamilya. Apat lamang ang panauhin: Haring Charles, Prinsipe William, Reyna Camilla, at si Catherine. Walang kahit isang bodyguard ang pinayagang manatili sa mga pasilyo. Walang kahit isang tagapaglingkod ang pinahintulutang magdala ng appetizers. Eksaktong 8:00 ng gabi, pumasok si Camilla sa silid. Mayabang siyang nakabalot sa isang mink coat, habang ang kanyang leeg ay napapalamuutian ng patong-patong na kuwintas na perlas na kumikislap sa ilalim ng malamlam na dilaw na ilaw. Malalaki at mapagmataas ang kanyang mga hakbang. Dumaan ang kanyang tingin kay Catherine na tahimik na nakatayo sa gilid ng hapagkainan. Hinila ni Camilla ang kanyang upuan at naghanda sanang umupo. Balak na sana niyang magbitiw ng isang mapanuyang puna tungkol sa kakaibang pagtatanghal na ito. Ngunit hindi siya nakapagsalita kahit isang pantig. Sa mismong sandaling dumampi ang takong ng sapatos ni Camilla sa gilid ng alpombra sa ilalim ng mesa, biglang tumalikod si Prinsipe William. Mahahaba ang kanyang hakbang habang dumiretso siya sa pangunahing pinto. Hinawakan ng kanyang malaking kamay ang brass doorknob. Malakas na itinulak ang oak door upang dumikit ng mahigpit sa frame at pinihit ang metal lock. Hinugot niya ang susi at itinago ito ng malalim sa bulsa ng kanyang pantalon. Ganap nang naputol ang silid mula sa labas ng mundo. Isang selyadong espasyo. Walang daan palabas. Kumunot ang noo ni Camilla. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo at ang matalim niyang tingin ay mabilis na lumipat mula sa nagyayelong mukha ni William patungo sa nagdududang kunot sa noo ni Haring Charles. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Singhal ni Camilla habang malakas na inihampas ang kanyang kamay sa salaming ibabaw ng mesa. Walang sumagot sa kanya. Dahan-dahang humakbang pasulong si Catherine. Wala siyang dalang handbag, wala rin siyang suot na marangyang alahas. Isa lamang ang hawak niya sa kanyang mga kamay, ang pulang file. Iniangat ni Catherine ang kanyang braso at malakas na ibinagsak ang blood-red file folder sa pinakagitna ng salaming mesa. Sa lakas ng impact, bumukas ang takip nito. Hindi siya nagbigay ng anumang labis na paliwanag. Ipinasok ng kanyang payat na kamay ang sarili sa loob ng file at inilabas ang matte black micro recorder. Matatag at walang pag-aalinlangan na idiniin ng hintuturo ni Catherine ang play button. Mula sa maliit na speaker, umalingaw-ngaw sa apat na tahimik na pader ang malalim, nakatatakot at pamilyar na boses ng gwardyang may peklat sa muka. Ang lalaking may personal na insignia ni Camilla. Ang panig ng pamilya ng nanay mo ay walang iba kundi isang bunton ng basura. Umiyak ka pa? At babaliin ko ang leeg ng teddy bear na ito bago ko ito ihagis diretso sa fireplace. Umupo ka ng tahimik
Kasunod ng malupit na pangungusap na yon ay ang takot na hingal, ang pigil, at nanginginig na hikbi ng munting Prinsipe George. Ang tunog ng ganap na sindak, ng isang isip na gabi-gabing dinudurog, ay kumalat na parang di nakikitang talim na humihiwa sa katahimikan ng dining room. Sa isang iglap, nagbago ang kulay ng mukha ni Camila. Halos hindi na maitago ng mamahalin niyang make-up ang mga asul na ugat na pumipintig sa kanyang sentido. Bigla siyang tumayo mula sa kanyang upuan, iniunat ang braso niyang puno ng mga singsing na diamante upang agawin ang recorder. Naglakas loob kang gumawa ng pekeng ebidensya, bastos na bata? Sigaw ni Camila habang itinuturo ang kanyang daliri mismo sa mukha ni Catherine. Kumilos ng sarili ang mga guwardyang iyon. Palihim nilang tinakot ang mga bata. Wala itong kinalaman sa akin. Dinala mo ba rito ang basurang ito upang bitagin ang reyna? Ngunit marahas na itinabig ni Catherine ang braso nitong nanginginig sa galit. Ni hindi niya pinag-aksayahan ng tingin si Camila. Ang kanyang titig, matalim na parang espada, ay nakapako ng diretso kay Haring Charles. Mula sa file, inilabas niya ang psychiatric medical record at dahan-dahang itinulak ito sa ibabaw ng salaming mesa hanggang huminto ito sa mismong harapan ng hari. Tingnan mo itong mabuti. Hindi matinis ang boses ni Catherine. Hindi siya sumisigaw. Ngunit ang kanyang tono ay malalim, malamig at tumatagos hanggang buto. Ito ang ginagawa ng babaeng ito sa iyong tagapagmana ng trono. Winawasak niya ang isipan ng isang magiging hari dahil sa kanyang maliit, kasuklam-suklam at mapanirang poot. Isang 12 taong gulang na bata ang kinakailangang kagatin ang kanyang sariling mga kuko hanggang sa dumugo sa loob mismo ng kanyang sariling silid. Yumuko si Haring Charles at tinitigan ang medical record na may pulang selyo. Ang kanyang matatanda at may bahid ng edad na mga kamay ay nagsimulang manginig habang mahigpit niyang hinawakan ang mga armrest ng kanyang upuan. Hubad at malinaw na ngayon sa kanyang harapan ang brutal na katotohanan. Ngayong nakalatag na sa harap ng kanyang mga mata ang brutal na katotohanan, wala na itong maitatanggi. Ngunit hindi pa iyon ang huling dago. Alam na alam ni Catherine na kung titigil siya sa puntong iyon, makakahanap pa rin si Camila ng daan upang makatakas. Patuloy nitong ibinubuka ang bibig, naghahandang magluwal ng mga palusot, magpanggap na biktima, at isisi ang lahat sa kapabayaan ng mga gwardiya. Ngunit sa sandaling huminga ng malalim si Camila upang magsalita, inilabas ni Catherine mula sa pinakailalim ng pulang file ang huling nakamamatay na sandata. Ang saksak na tuluyang papatay. Hinawakan niya ang isang makapal na salansan ng mga larawan at inihagis ito sa hangin. Ang malilinaw na close-up shot ay umulan sa ibabaw ng mesa. Dumaan sa tabi ng baso ng alak ni Charles, tumama mismo sa dibdib ni Camila at nagkalat pababa sa carpet. Naroon sa mga kuha ang sandaling ang mga tauhan ni Camila na malinaw na may badge ng Queen Consort sa kanilang dibdib ay gumagamit ng dahas upang supilin ang mga tao sa labas ng palasyo. Ang eksena kung saan brutal na itinulak ng guwardiya ang isang gitnang gulang na babae, ang kanyang mabibigat na bota na dumudurog sa mga palumpon ng rosas, at ang mababangis at kasuklam-suklam na ekspresyon ng kanilang mukha ay lubusang nalantad. Itinukod ni Catherine ang 2 kamay sa mesa at yumuko palapit kay Camila. Inilapit ang kanyang malamig na mukha sa kanyang kaaway. Sinasabi mong kumilos ng sarili ang mga guwardiya? Sinasabi mong pinoprotektahan mo ang maharlikang pamilya laban sa kababaan? Bigla siyang lumingon at itinuro ang kanyang daliri diretso kay Haring Charles
na para bang pinupunit ang huling maskara ng monarkiya. Tingnan mo ang mga larawang ito, ang mga babaeng itinutulak ng iyong mga sundalo sa putik, ang mga taong minumura at tinatawag na basura sa labas. Sino sila? Sila ang mga mamamayang nasa gitnang uri. Sila ang tanging pundasyon ng inyong kaligtasan. Sila ang nagbabayad ng buwis araw-araw upang pakainin ang kastilyong ito, upang maisuot niya ang mink coat na iyan. Tumigas ang boses ni Catherine at bawat salitang binigkas niya ay may bigat ng isang hatol na kamatayan. Hindi lamang niya pinahiya ang aking ina dahil sa sukdulang kayabangan niya tungkol sa tinatawag niyang puting dugo. Pinapahiya niya, itinataboy, at niyuyurakan ang mismong mga mamamayang nagpapanatili sa inyong trono. Sa pagkalaban niya sa kanila, siya mismo ang nagsisindi ng posporong susunog sa buong institusyong ito hanggang sa maging abo. Matagal na tinitigan ni Charles ang mga larawan. Ang mukha ng hari ay lubusang nagbago. Gumuho ang lahat ng huwad na katahimikan. Ang pinakamatinding takot sa pagbagsak ng monarkiya ay nanaig sa anumang bulag na pagmamahal. Maaaring pumikit ang isang hari sa alitan sa loob ng pamilya. Ngunit kailanman ay hindi niya maaaring baliwalain ang galit ng masa. Ito ang karit ng kamatayan na maaaring umangkin sa trono anumang sandali. Kung kumalat ang mga larawang ito, babagsak ang monarkiya bago pa man sumikat ang araw.